Ginamit ng Estados Unidos ang kanilang pinakabagong GBU-72, Bunker Buster, na bomba sa unang pagkakataon sa pakikidigma laban sa mga target sa Iran noong ika-18 ng Marso ngayong taon. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na operasyong militar na tinatawag na Operation Epoch Fury. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagsagawa ang US Central Command, CENTCOM, ng precision airstrikes gamit ang powerful 5,000-pound bunker buster bombs, iniulat na GBU-72 Advanced 5K penetrators, sa mga hardened Iranian missile sites sa kahabaan ng coastline ng Iran, malapit sa estratehikong Strait of Hormuz. Ayon sa US, ang mga underground missile site ng Iran ay naglalaman ng mga anti-ship cruise missile na nagbabanta sa internasyonal na pagpapadala ng langis at kalakal sa Strait of Hormuz. Ang aksyon ay kasunod ng epektibong pag-shutdown ng Iran sa daanan, Strait, na nagresulta sa paghinto ng malaking porsyento ng global maritime energy supply at pagtaas ng presyo ng langis. Ang paggamit ng mga bunker buster, na dinisenyo para bumasag ng mga nakabaong istruktura, ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Iran sa gitnang silangan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit sa labanan ng bagong GBU-72 bunker busting bomb, ang mga pasilidad na ginamit ng Iran para sa kanilang anti-ship missile infrastructure na nagdudulot ng panganib sa mga komersyal na barko at oil tankers. Ang pag-atake ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pagkakasangkot ng US sa nagpapatuloy na labanan sa rehiyon, na naglalayong tiyakin ang seguridad ng mga ruta ng energy. Ayon sa US Central Command, CENTCOM, ang layunin ay sirain ang mga anti-ship cruise missiles ng Iran na nagbabanta sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa dagat. Kabilang sa mga tinamaan ay ang tinatawag na Hajiabad Missile City, kung saan nawasak ang mga tunnel entrance. Ang GBU-72 ay isang modernong sandata na idinisenyo para sa mga target na nasa malalim na bahagi ng lupa, may timbang na 5,000 pounds, mga 2,300 kilo, gumagamit ito ng GPS guidance para sa precision striking at may reinforced casing para bumao ng malalim bago sumabog. Karaniwang kinakarga ito ng mga F-15E Strike Eagle fighter jets o B-1B Lancer bombers, tinatayang nagkakahalaga ang bawat isa ng $288,000. Ang paggamit ng GBU-72 ay nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero 2026, Ang mga operasyong ito ay naglalayong pigilan ng nuclear at ballistic missile programs ng Iran, bagamat matagumpay na nawasak ang ilang pasilidad, iniulat na nananatiling operational ang ilang underground silos sa kabila ng pinsala sa mga lagusan. Samantala, ang paggamit ng A-10 Warthog, A-10 Thunderbolt II, laban sa Iran nitong March 2026 ay naging sentro ng mga balita dahil sa matinding pinsalang idinulot nito sa mga puwersang pandagat at infrastruktura ng Iran. Ipinadala ang mga A-10 Warthog upang sugpuin ang mga Iranian fast attack boats at mga drone na nagbabanta sa mga barkong pangkomersyo sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, mayroong hanggang 46 na Iranian warships ang pinalubog sa magkasanib na operasyon ng US at Israel. Ginamit ng Warthog ang sikat nitong 30mm GAU-8 Avenger cannon na may depleted uranium rounds at mga APKWS rockets para wasakin ang mga target na mabilis at maliliit. May kakayahan itong manatili ng matagal sa himpapawid, loiter, para bantayan ang mga mine-clearing ships at maghintay ng tamang tiyempo para umatake.
Kayang-kaya nitong pulbusin ang mga tank, gusali, at maging ang mga maliliksing bangka ng Iran na mahirap tamaan ng mas mabibilis na fighter jets. Dahil sa lumalalang tensyon, nananatiling nakadeploy ang mga A-10 sa rehiyon bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Amerika para pigilan ang anumang agresyon mula sa Iran. Nagbabala rin ang Administrasyong Trump o ang kasalukuyang pamunuan ng US sa 2026 ng mas matitinding atake kung magpapatuloy ang Iran sa kanilang mga drone attack at pagharang sa mga barko. Ayon sa mga ulat, nagde-develop ang Iran ng isang vetting and registration system para sa mga barkong nagnanais dumaan sa kanilang teritoryo sa Kipot. Ang mga barko mula sa mga bansang tulad ng India, Pakistan, Iraq, Malaysia, at China ay nakikipag-usap sa Tehran para sa ligtas na pagdaan. Sa kabila ng pagbubukas sa ilan, nananatiling ipinagbabawal ng Iran ang pagdaan ng mga barkong US at mga kaalyado nito, tulad ng Israel, sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Bagamat may safe corridor na binuo, itinuturing pa rin itong mataas na panganib, high-risk area. Ang tensyon ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, kung saan ang Brent crude ay lumampas sa $110 bawat bariles kahapon March 21, 2026. Ang Strait of Hormuz ay hindi pa ganap na bukas para sa lahat, bukas lamang sa piling bansa na may pahintulot ng Iran, ngayong March 22, 2026, dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Nagkasundo ang Italy, Germany at France na magpadala ng tulong para siguruhin ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, ngunit binigyang diin nila na mangyayari lamang ito kapag mayroon ng ceasefire o tigil putukan sa rehiyon. Nilinaw nina Italian Defense Minister Guido Crosetto at German Defense Minister Boris Pistorius na walang magaganap na military mission o pagpasok sa Hormuz hanggat walang malinaw na truce. Sa halip na agarang aksyong militar, isinusulong ng tatlong bansa ang isang inisyatibong dadaan sa United Nations, UN, upang magkaroon ng legal na framework ang anumang operasyon sa hinaharap.